proceed. So, hi everyone, my name is Demelin A. Fanilag and I am with Kagawad Nignig Claro Arcelias. So tonight I will be mag-interview ko and here are some questions. Number 1, cultural context. What are some important traditions or costumes in our barangay that you think we should preserve and celebrate? English, Bisaya. Pwede English, pwede Bisaya, pero pwede English. In our barangay here, mostly the original people here who live here in our barangay are indigenous people or they are Subaning. So as of now, they have their leader, or shall we call, what shall we call that? They are the leader that panahon sa dunay mga activities sa barangay such as araw ng barangay, usa sila sa gipasidunggan nga usa sa mga tribo, mga indigenous people, gitawag sila mga IPs. So doon na sila party sa ato nga barangay. Kabahin sila sa pagkakaroon na preserve gyapon ang ilahang nga kultura isip mga indigenous people here in our barangay of Buguan. Daghan rin nanay mga Bisaya, nanay mga Ilonggo, pero ang mga Subanen gina-respect gihapon ang ilahang kultura as one of the indigenous people here sa barangay Buguan. So, if ever na ay mga mag-celebrate o fiesta, Not fiesta, during araw, araw. or during assembly meeting, or other meetings or any gatherings, big gatherings sa barangay, gina-appeal sila, gina-recognize sila through their tribal leader. So, let's proceed to the next question, language. How do you make sure that everyone in our barangay can understand and access the information and services provided by the government, and even if they speak different languages? Sa pagkakaroon, daghan ta nga mga dialects. We have lots of dialects here, such as Ilonggo, Bisaya, there are also Tagalog, but we commonly use Bisaya because diyan ta sa Bisayan man ta dire, puro mo ta mga. We commonly use Bisaya para magkasinabtanay gyud ang atong mga language. So through sa atong communication. So bisan ang atong school, doon naman sila ginatawag og mother tongue sa ato nga elementary. So they use mother tongue as our official nga ginagamit gyud sa ato nga barangay, kay bisag unsa ka, Subalin man ka, Ilonggo ka, o Tagalog ka, English, we have our mother tongue nga may itong ginagamit para nga magkasabtanay kita dinhi sa ato nga barangay. Okay. So, let's proceed to the third question, social structures. How do you think we can make our barangay a fair and equal place for everyone, regardless of their background or family situation? Dili sa barangay Puguan, napunta dinhi mga ginamatawag bitaw nato og mga grupo o inunta nga paranan sa senior citizen. Na sila mga grupo pod nga gitawag mga senior citizen, do na po sila madawat sa gobyerno. So bisan unsa ka nga tribo or unsa ka nga dialect imong ginagamit, basta senior na ka, ma-appeal ka. Then do na po din ginatawag og PWD, kanang mga PWD, doon mga PWD. So person with disabilities, so doon na po na sila grupo, na po sila madawat sa gobyerno. Doon na po ay purpose, nga kanang madawat nila nga sa to nga ginatawag og purpose o tanan nga membro
nga inunta mga membro sa purpose, fair matawag na to og fair kay ang tanan yun nga mopasar o inunta nga tanan nga maka-appeal gyud kana kung mopasar sila. Pero para sa senior, kung ma-senior na yun ka, mahimo na ka senior citizen, at tanan maka-appeal gyud ka. So usa na sa mga pamaagi nga mahimo na to nga fair ang ato nga pag tratar sa atong mga katawhan diri sa atong barangay. Yes, true. So, let's proceed for the fourth question. One's position within society. As a kagawad, how do you plan to help people in our barangay who are struggling or need support? What kind of services or programs would you like to provide? Sa pagkakaron, ningkamot mi nga doon na tayo mga sakyanan tungod kay layo man ta layo man ta sa lungsod. So kung doon ay mga panginhanglanon or emergencies, natay sakyanan kay markahan na siya og rescue or multi-purpose vehicle kay para magamit sa bisan unsa nga during emergencies or unsa na siya. Ang ikaduha pod namo nga programa diri sa Barangay Puguan gitawag gitawag og AWICS nga pananglit og magka-hospital ka, dunay aid ang ato nga barangay, nag-budget ang ato nga barangay og tag 3,000 para sa hospital. So para na siya nga magamit kung dunay inunta nga ma-admit sa hospital, no, dili gina nga more na sa ligan nga pambayad, pero aid lang na siya nga makatabang kung ma-admit ka sa hospital. Doon lang po yung mga papilis nga panginahanglanon. Once nga imuha na siya nga ma-comply, doon na aid ang barangay. So it is such a big help to each and everyone here in our Yeah. barangay. Nga makatabang na siya, at least nga doon ay magamit o inunta refund. Mas matawag man na to nga refund, at least nga ang barangay maka-share kung doon ay mga inunta ma-admit kay mga maginay mga inunta mga dako-dako nga mga problema. So, big help siya. Dayon doon na po tayo petandron doon ay namatay. Kami nga mga barangay officials sa mo gyud nga awhag ang mga tanan nga kung pwede ang tanan gyud doon na may grupo nga gitawag og talon-od o pagtinabangay nga sa panahon sa kasakit o doon ay mamatay, maghatag mi og ang tanan nga miyembro maghatag og bugas, doon na pwede gamay nga ayuda or unsa ba, doon ay cash nga para magamit sa nahingtungdan. Usap po na sa mga programa nga makatabang sa mga constituents diri sa mga barangay. Yes. Sakto. And then, the last question. Katapusan nga last. Yes, katapusan nga last. Community engagement. How can we encourage more people in our barangay to participate in community activities and decision-making processes? What can we do to make sure everyone feels heard and included? Sa ato nga barangay, doon natay ginatawag na mo nga purok. Kay diha sa purok meeting, ang tanan nga mga sakop sa within that purok, kung unsay ilahang mga reklamo, unsay ilahang mga problema, o unsa ba mga ginagmay nga mga suliran diha, mapadala nila dito sa council. Pero dito po na mo mahisgutan. Dayon, sa community involvement, doon na may ginatawag og clean up drive every Friday. So, balhin-balhin na siya og purok, karon nga Friday, purok 1, clean up drive, dayon kanapong road clearing, pagkasunod Friday, at ano purok 2. So, ma-involve ang tanan nga taga-purok. Kay sa panahon man gud pod nga doon na sila panginhanglanon dito sa barangay, magi mo po sila sa purok. So para nga ma-involve sila tanan, daghan po rin nga mga inunta nga mga grupo para ng Farmers Association. Ang tanan nga farmers nagbuhat og association kay para nga ang sa ilahang mga
Doon ay mga hinabang gikan sa gobyerno, dali ra ang pag-disseminate. Other po kini mga women's association, daghang mga association, mga IPs association sa mga indigenous people. So daghang mga association din nga gimugna kay para nga ang tanan gayud ma-involve. So tanan nga ma-feel nila nga taga-barangay gid sila, dili kay igo lang sila gapuyo diha, kung dili ila gyud nga bation nga taga-barangay gid sila kay madungog man ang ilahag o sa ilang mga reklamo, sa ilang mga hangyo, inungo sa barangay, iadto nila na sila nga purok president o sa ilang nga kagawad, then ang ilang kagawad mo na po na modala dito sa konseho. O mo na higayon na nga ma-feel gid nila nga membro gid siya or involved sila within that barangay. Yes, so thank you kaayo, Kagawad Nini Garcilias for sugot ka nga mag-interview para for educational purposes only, and your answers really have a huge impact to our barangay. As a kagawad, you've made a character which you can help to many people sa ato ang barangay diri sa Pugan Heights of Baga del Sur. So, thank you guys and good night. God bless.